Ang kabaret sa bayan. Sa tahimik na bayan ng San Miguel, isang bagong atraksyon ang bumalot sa usapan ng lahat, ang La Estrella Roja, isang kabaret na binuksan bago magpasko. Ang lugar na ito ay puno ng makukulay na ilaw, masiglang musika, at masasayang tao. Ngunit sa kabila ng karaniwang saya, sinasabing may kung anong kakaibang nangyayari dito na hindi kayang ipaliwanag. Isa sa mga nalulong sa kabaret ay si Dave. Dati siyang masipag at maayos ang buhay, ngunit simula nang makapasok siya sa La Estrella Roja, nagbago ang lahat. Noong una, napilitan lang siyang sumama sa kanyang mga kaibigan para mag-relax. Pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya mapakali, parang may tumatawag sa kanya sa lugar na iyon. Unang pagkikita. Noong gabing iyon, habang naglilibot ang tingin ni Dave, napako ang kanyang mga mata sa isang babae sa sulok. Nakasuot siya ng pulang bestida, may mahaba at alon-alon na buhok, at malaanghel ang mukha. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero tila pamilyar ang mukha nito. Ay, bati niya nang maglakas loob siyang lapitan nito. Ngumiti ang babae, ngunit may halong lungkot ang kanyang mata. Alam kong darating ka, sagot nito. Nag-usap sila ng matagal, at sa bawat saglit ay tila ba bumabalik ang damdaming matagal nang nakalimutan ni Dave. Sa kabila ng saya ng paligid, may kakaibang lungkot sa mga mata ng babae. Hindi siya nagsabi ng pangalan o kung saan siya nanggaling, ngunit naramdaman ni Dave na para bang may connection sila. Simula noon, gabi-gabi nang bumabalik si Dave sa kabaret. Sa bawat pagbisita, tila nawawala siya sa sarili, nakatuon lang sa babae. Napapabayaan na niya ang trabaho at mga kaibigan. Kahit Pasko na sa bayan at abala ang lahat sa paghahanda, si Dave ay abala sa kanyang sariling mundo ang makita muli ang babaeng iyon. Ang revelasyon. Isang gabi, naglakas loob si Dave na tanungin ang babae, bakit parang kilala kita? Sino ka ba talaga? Nagbago ang ekspresyon ng babae. Naging seryoso ito at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng mapait. Ako si Isabel, sabi nito. Ang dating minahal mo, ngunit iniwan mo. Nanlamig si Dave. Kilala niya si Isabel. Siya ang dating kasintahan na kanyang iniwan 3 taon na ang nakalilipas dahil mas inuna niya ang trabaho at sariling ambisyon. Isang linggo matapos nilang maghiwalay, si Isabel ay nasangkot sa aksidente at pumanaw. Hindi pwedeng ikaw to, bulong ni Dave. Nanginginig, ngunit ang mukha, ang boses, at ang alaala ni Isabel ay nariyan, buhay na buhay. Alam mo ba kung gaano kasakit ang iniwan mo ko noong panahong kailangan kita? Tanong ni Isabel habang tumutulo ang luha. Pero kahit ganoon, nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Ang huling pagsubok. Habang sumasayaw sila sa gitna ng kabaret, biglang nagbago ang paligid. Ang masayang musika ay napalitan ng malamig at nakakapangilabot na himig. Napansin ni Dave na tila siya na lang ang tao sa lugar, maliban kay Isabel. Hindi mo pinahalagahan ang buhay mo noon, Dave. Lagi mong iniisip ang sarili mo. Ngayon, gusto kong malaman, handa ka bang magbago? Tumulo ang luha ni Dave. Isabel, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita at ngayon ko lang na-realize kung gaano kita minahal. Pasko ngayon, pero parang wala nang saysayang lahat kung hindi kita kayang palayain. Tahimik si Isabel. Pagkatapos, ngumiti siya ngunit sa pagkakataong ito, puno ng kapayapaan ang kanyang mukha. Dave, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kahit galit ako noon, mahal kita. Kaya ibinabalik ko sa iyo ang buhay mo. Gamitin mo ito ng tama. Biglang lumiwanag ang paligid. Bumalik si Dave sa dance floor, ngunit wala na si Isabel. Ang kabaret ay puno na muli ng tao, ngunit para kay Dave, parang may nabago. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na mayusin ang kanyang buhay at maging mas mabuting tao. Ang aral. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling bumalik si Dave sa La Estrella Roja. Naging mas responsable siya sa trabaho, naglaan ng oras para sa pamilya at mga kaibigan, at nagbago ng lubusan. Sa tuwing sasapit ang Pasko, alay niya ang kanyang dasal para kay Isabel na nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon na magbago. Sinasabing tuwing Pasko, may babae na kapulang bestida na lumalabas sa kabaret, ngunit hindi na siya galit o malungkot. Ngayon, siya na ang paalala na ang pagmamahalan at pagpapatawad ay ang tunay na diwa ng Pasko.